Uy, ano? Gusto mo bang mag-nurse dito sa Saudi? Tara, turuan kita base sa experience ko. Hi guys, kamusta? So welcome back to my channel again. This is Nurse Mark at medyo natagalan tayo sa paggagawa ulit ng bagong video kasi medyo na-busy tayo doon sa paglilipat doon sa bago nating compound. Siyempre nag-adjust tayo at marami tayong mga inayos at gumawa rin tayo ng mga report na kailangan nating i-present sa ating area. So gumawa ulit ako ng bagong video kasi may nagtanong ng process kung paano ba maging nurse o mag-apply dito sa Saudi. So naalala ko, nag-apply ako around like maybe 2014 siguro. After gumraduate ako ng 2012, then nag-work ako for 2 years sa Pilipinas and then ayun, pinalad tayong makapunta ng Saudi after like 2 years. So nag-apply ako ng 2014. Okay? So ito yung mga process na ginawa ko at that time. At medyo nag-search na rin ako ng konti kung paano na nga ba yung mga updated process na ginagawa para makapunta dito sa Saudi at magtrabaho bilang nurse. So yun na nga. Siyempre, yung mga common requirements natin, dapat meron tayong updated resume at dapat i-make sure natin na ang lahat ng expiration date ng ating lisensya at siyempre passport ay updated, dapat valid siya. Siguro mas maganda within like 5 years kasi para mas hindi na kayo mahirapan pa pag just in case na magkaroon ng problema, like for example kung kailan ka alis tsaka pa-expired, tsaka minsan hindi naman nila tinatanggap sa agency na nearly expired yung mga lisensya natin or kahit na yung passport. So ayun na nga, dapat valid yung mga IDs natin. Tapos siyempre nire-record na ngayon ng Saudi Arabia na dapat meron ka ng valid Saudi Council. So yung Saudi Council, makukuha mo yun kapag naipasa mo na yung prometric exam nila. Ako, sa experience ko, yung time na nag-apply pa lang ako papunta dito sa Saudi, meron kasi akong nakilala na nirefer lang sa akin ng kaibigan ko na nagpa-process mismo ng exam. So, ginawa ko na lang, nagbayad na lang ako. Siyempre, Sana all. work kasi ako that time, so ayoko na ng additional stress. So, ginawa ko lang, nagbayad, binigay ko yung mga requirements. So, yun na nga. Pero, meron naman tayong mga guide, okay? Tsaka agency na nagpa-process ng exam para hindi na kayo mahirapan, especially kung syempre kailangan nyo rin naman ng pambayad doon sa exam natin tsaka registration. Iba sa atin may mga trabaho rin. So mas maganda siguro kung mag-ask na lang kayo ng assistance ng processing agency, like example yung NIAC. Ayun, at meron na rin sila dong offer ng mga exam review para sa prometric exam. So syempre tulad ng ibang exam, kailangan mo pa rin mag-prepare ka para malaman mo yung mga basic. Tapos once na naipasa mo na yung exam, so mas malaki na yung chance mo na ma-hire. Fuck, you're hired. O mabilis yung magiging process mo na lang papuntang sa Saudi kapag meron ka na kasing prometric exam. So sa akin kasi nangyari, nag-apply muna ako kahit wala akong prometric exam. Di ako pinapansin ng mga agency. Talagang nauhuli ako sa mga kasi may advantage yung mga staff o yung mga nurse na meron ng prometric exam kasi mabilis na lang yung lipad nila, yung processing nila. So ayun na nga. So after mo nang makapasa ng exam, so apply ka na. Marami tayong diyan mga agency na kumukuha ng mga nurse papuntang bound to Saudi Arabia. So example na diyan yung agency ko, okay, Mercan, tsaka yung Camox. Punta lang kayo sa work abroad. Marami kayong makikita doon. Kung gusto niyo naman na nagbisita ako sa workabroad.ph, ito lang, tinry ko. Medyo may pagkakaiba na siya compare noon yung time na nag-a-apply ako. So, ang napansin ko doon sa site na yon, hindi na nila binibigay yung buong details. Like for example, yung salary, kung anong hospital. I mean, nandun naman yung name ng hospital, kung anong kasi
tinitingnan ko noon kung magkano lang ang salary kasi kine-compute ko eh. Ang palitan kasi dito ngayon sa Saudi Arabia, unlike is 14.5, 14.3. Tapos ngayon noon like around 12 to 13 lang. Mas marami na siya ngayon yung conversion niya. So, yun yung sa kong tinitingnan. Pero ngayon, nag-visit ako sa site nila, hindi ko na makita yung mga yun. So, bago ka makapag-apply sa workabroad.com.ph, kailangan mong gumawa ng profile mo doon. I-upload mo yung mga application mo. Parang ano lang, personal profile. Upload mo ang resume, educational attainment, experience, mga ganung bagay ba. So, ayun. Kapag na-complete mo na yun, pwede ka na mag-submit ng mga resume sa mga iba-ibang agency. So, antay ka na lang ng tawag. Tapos, pag natawagan ka, puntahan mo na lang. Magkakaroon ka ng mga interviews. Tapos, malalaman mo na lang doon kung ano yung offer. Hindi naman maarte yung mga employer actually ng papuntang sa Saudi Arabia. Pero, syempre, depende pa rin sa mga sagot mo kung paano ka mag-respond sa kanilang mga question at siyempre sa mga experience mo pa rin. Depende pa rin yan. So ayun, sana nakatulong. Good luck sa mga career nyo papunta dito sa Saudi Arabia at sigurado hindi kayo magsisisi at huwag kayo mag-alala, safe dito at maraming Pilipino dito hindi ka mahirapang mag-adjust at ayun lang, laban lang. Ayun, salamat. So ayun na nga guys. Sana may natutunan kayo sa lahat ng pinagsasabi ko kanina. At I wish you all the best. Sana makapunta rin kayo dito sa Saudi at makita kung gaano kaganda, gaano ka-safe itong lugar na ito. And please, if you are new to my channel, please consider click the subscribe button at pakishare na rin sa mga inyong mga friends. Siyempre para makapag-spread tayo ng information at makita nila kung gaano kaganda magtrabaho dito sa Saudi Arabia. So ayun lang guys, maraming salamat ulit. See you on my next vlog. Bye-bye!